So, napanood ko yung vlog ni Bagong Lipunan. Panoorin natin kahit yung maiksing excerpt lang, no? And bigla ako napaisip, ay, dali! Baka may feedback. Wala naman. Anyway, sana wala. Bigla ako napaisip, may point yung kanyang analysis na posibleng si Taning ang utak sa pagre-record ng video. Okay? Hindi nga po kasi katiwa-tiwalang tao si Taning. Although sasabihin niya na siya ay DH ng mga DH, ibig sabihin, alipin siya ng mga alipin, pinakamababang uri siya ng alipin. 'Di ba? Ang mga, well, lumang term na po kasi yung domestic helper eh. Pero ang tawag ngayon sa mga nangingibang bansa nating kababayan para magtrabaho ay hindi DH, kundi OFW na, 'di ba? Overseas Filipino Workers. Kasi yung iba namang nag-a-abroad or nagdi-DH tawagin dati, ay hindi naman talaga nangangamuhan, hindi naman gawaing bahay ang trabaho. Yung iba nasa medical field, di ba? Yung iba nurses, doctors, yung iba architects. Hindi lahat po ay nagiging kasambahay. So parang phase out yata yung term na DH, pero gamitin pa rin niya ni Taning mga, siya daw ang DH ng mga DH. Siya daw ang alipin ng mga alipin, parang ganun. So, hindi siya aliping namamahay, siya ay aliping sagigilid. Stay out. Yung aliping namamahay, syempre namamahay nga stay in. So libre ka na, no? Libre na yung mga toiletries mo, libre na yung mga, 'di ba, yung pagkain mo, lahat ng pwede mong gastusin, buo mo matatanggap ang sweldo mo. Whereas kung stay out ka, mamamasahe ka pa. O pagkatapos ng shift mo, alis ka na, hindi libre ang pagkain mo kung hanggang hapon ka lang. And tagapagsilbi nga daw si Taning ng mga OFW. Sino namang OFW ang tinulungan ni Taning? Ay umuutot nga daw yan ng rainbow na may glitters na may pakpak ng butterfly. Taning, ay! Mga panloloko mo sa Kavua, tapos ngayon ikaw yung number one vlogger, hindi ka nagpa-vlog. Ang init ng usapin ng politics ngayon. How true, Taning, na pinatahimik ka ni Ma'am Shikels? And again po, Ma'am Shikels, mananawagan ako, baka may makapanood sa video kong ito. Hindi si Miss Maharlika ang magpababagsak sa inyo. Baka si Taning yung nag-produce ng video, nag-record ng palihim. Ngayon, mamaya ko banggitin kung paano niya ni-record ha. Sa aking opinion lang po ito, sa aking analysis and whatnot. Hindi ko siya inaakusahan. Ako, titimbangin lang natin. Um, si Taning po ang pwedeng pabagsak sa inyo, Ma'am Shi. Nagkamali po talaga kayo na dumikit kayo dyan or parang adapted sa nyo yan, Ma'am Shikels. No? Mas maganda na rin, Ma'am Shikels, sana hindi ka nga sobrang narcissistic katulad ni Taning, di ba? Mas maganda na rin, Ma'am Shikels, na may nagki-criticize sa inyo. Katulad ko, nagsasalita, ako naman po yung malumanay, hindi naman ako bumabanat, hindi naman kita minumura, Ma'am Shikels. Pero, di ba, kapag may pumuna sa inyo, Ma'am Shikels, doon nyo marirealize na baka may mali nga kayong ginagawa or nagawa. Isa sa pagkakamali nyo, ang dumikit kayo dito, Ma'am Shikels. Ang daing kaibigan nitong nawala, si Sa, si Pebbles, di ba? Sina Banat Bay, sina Miss Mo, kakaibigan niya yan. Sino pa? Si dating Speaker Cayetano, dikit na dikit yan, di nabigyan ng pwesto, inaway na. Ganun yan eh. And Ma'am Shikels, dati siyang anti-Marcos. Naalala nyo yung usapin sa pagpapalibing sa nasirang Marcos Sr.? Sabi niya, payag siyang ilibing ang Marcos, basta si Marcos Jr. lang ang ilibing sa libingan ng mga bayani. Nagpapakabibo si Taninon, anti-Marcos yan. Ma'am Shikels, kasi wala nga siyang mahuthot nun kay Senadora Amy, baka yung mga produkto lang ng Ilocos Norte ang napala. Kaya gigil na gigil yan sa mga Marcoses. Tuwang-tuwa lang yan sa inyo ngayon, Ma'am Shikels, kasi nga nakadikit sa inyo, may napala. Muntik-muntikan nyo nang bigyan ng pwesto, hindi nyo nga pinagkatiwalaan, di ba? O, siya hindi nag-press release, kundi naikwento na niya kay SAS na parang nakabili ng araw yan ng barong para sa kanyang oath-taking. Magiging presidential advisor daw yan, sabi niya, Ma'am Shikels, according to SAS. No, formality na lang, panunumpa na lang, oath-taking na lang, and that's it. May pwesto na siya. Malain really ang pwesto, presidential advisor, titira ng palasyo. Hindi niyo binigyan ng pwesto. O ang kapalit, pinag-aral niyo lang kung kayo ang nagpapaaral, ha? How sure na kayo ang nagpapaaral, Ma'am Shi? Nagtatanong kami. Walang masama kung pag-aaralin niyo yan, kahit limpak-limpak na salapi ang gagasasin niyo dyan. Dapat ilaan nyo na nga lang yan sa mga deserving pa eh. Maraming matatalino sa Pilipinas, mahihirap lang. 'Di ba? Hindi ko sinasabing matalino ako, no? Pero ang daming nang hinayang sa akin nung hindi ko natapos dati yung kurso ko, yung pangalawang program ko in college.
yung Information Technology, PSIT ko sa AMA College. Kasi dahil lang sa kahirapan, nanghihinayang sila. I have a potential na matapos yun dahil kaya ko yung academics. Ito lang ang kulang. O, hindi ko natapos yun. Iginapang ko na nga lang after how many years? After 16 years, bumalik ako ng school at awa ng Diyos natapos ko. Pero yung iba nating kababayan na hindi kaya, sayang ang talino. Yung iba nag-aasawa na lang, nagpamilya. Unfinished business. Nakakapanghinayang yung may utak, kayang gumraduate, wala, kulang lang sa tulong ng gobyerno kasi nga po dahil sa bureaucracy, dahil din sa corruption. Kung milyon ang ginastos sa pagpapaaral dito, Ma'am Shikels, kung nilaan nyo, Diyos ko, magkano lang naman ang tuition fee ng di ba, dito sa Pilipinas, kung mapapag-aral nyo pa sa state colleges yan, kahit gumastos kayo ng 5K, 10K na allowance sa mga scholars, scholar ng bayan, malaking tulong. Makaka 20K kayo na 20,000 per year na allowance sa mga nag-aaral. Hindi kayo uubos ng like kung 4 years yung kurso, di ba? O 80,000 lang yun ang ginastos nyo tapos napagtapos nyo yung mga eskolar ng bayan, natulungan nyo. Hindi kayo uubos ng milyon sa isang estudyante. Dito, isang taon pa lang, baka nga gumagastos na kayo dyan ng 3 million, 5 million. 'Di ba? Sa pag-aaral yan sa UK, kung kayo ang nagpapaaral. Deserving ba niya yan? Well, baka yan yung strategy nyo. Tinapon nyo na lang sa malayo para hindi na kayo, 'di ba? Hindi na siya mabigyan ng pwesto. Hindi kayo tiwala, matalino naman to, kadikit nyo naman, sanggang dikit nyo na, sip-sip sa inyo. Hindi na yata palagay ang loob nyo, kaya nasa malayo na lang para hindi sumama ang loob. Hindi na nga nagpo-post ngayon, sabi ng puting ahas, kaya nyo hindi pinapag-post, ready ko lang yung video, patungkol sa baka nga si Taning ang may gawa. Oh, ang utak sa pagre-record ng video na yun. Where was I? Hindi nyo na nga pinapag-vlog dahil sabi nyo, matinding kasiraan pa nga ang idudulot niyan sa inyo, di ba? Tanyo, sinishare nyo yung, Ma'am Shikels, alam nyo yan, hindi ka tiwa-tiwala si Taning. Pinapost niya yung mga screenshot ng convo nila ni Sandro just to show to his followers na sanggang dikit siya kay Sandro, sanggang dikit sa inyo. Kasama nyo pa sa private jet. Yung matabang yan na mabigat. Lalong tumaba, nananagana si Taning eh. O, Taning, shout out. Mag-vlog ka na kasi, Taning. Anong pumipigil sa'yo? Ha? Pero alam niyo, sabi nga pala ni Sas, aside from nabanggit na huwag na daw siyang mag-vlog kasi yun yung ginagawa ni Taning, di ba? Sinishare niya yung mga screenshots ng convo nila ni Sandro. I mean, private yung convo eh. Conversation sa ano, di ba? Mapa Viber, mapa Snapchat, mapa chat messenger ng Facebook. Private conversation yun. Tapos sinishare niya para lang patunayan na dikit ako sa mga Marco. Sorry kayo. Kung may kailangan kayo sa kanila, sa akin kayo lumapit. Kung gusto niyo magpalakad at mabigyan ng pwesto sa gobyerno, sa akin kayo lumapit. Diba? Ang lagay ay ganun na lang. Sa pagpo-post niya, Ma'am Shikel, sa mga convo nila ni Charis, ni Sandro, baka magkapera pa yan. Baka mamaya may mga politikong gustong pumwesto sa gobyerno, sa kanya lumapit, magbigay ng milyones, Taning, ilakad mo naman ako, gusto kong kahit maging undersecretary lang or assistant secretary, ASEC, USEC na lang. Kahit na hindi na talaga secretary ng departamento, okay na rin yan. Malay nyo maningil yan ng milyones, Ma'am Shikels. Well, anyway, nga po, baka yan ang dahilan, pinatapon na lang. Pero ang sabi po bago natin play yung video sabi po ni Miss Sass, kaya daw hindi yan nagbo-vlog ngayon mga ate at kuya. Kaya hindi yan pinopromote si Kuting. Tama ba? How true, Ma'am Shikels? Si Taning kasi mautak daw yan. Kapag alam niya na alangan yung susuportahan niyang politiko, kapag alam niyang tagilid, babagsak, hindi na nga talaga niya pinopromote. Win-win situation yung pagpapatahimik niyo, Ma'am Shikels, kay Taning Win-win situation on his part na hindi na siya mag-vlog. Kasi sa tingin niya, at sabi ni Sass, hindi yan magpo-promote ng politiko pag alam niyang tagilid. Hindi yan sisip-sip. Tagilid na yung jawawawa mo, Ma'am Shikels. Dahil inutil eh. Sorry to say ha. Alam naman kasi, halata naman kasi na hindi siya ang namamalakad ngayon eh. Mukhang ikaw, Ma'am. Ikaw ba, Ma'am Shikels? How true na ikaw ang presidente ngayon? At first gentleman na lang. Hindi ko nga tinatawag ng ganyan si Kuting Lawlaw. Kuting Lawlaw. Hindi ko nga tinatawag na ganyan si Kuting Meow Meow na first gentleman. Never lumabas sa bunganga ko yan. Ngayon lang. Is it true na siya ang first gentleman? Hindi ko ang presidente, Ma'am Shikels. Ikaw ang namamalakad sa lahat. Is it true na namba-black eye ka? Is it true na nandudurak ka? Ha? Nandudura ka? Ano pa? Nananampal ka rin ba?
Mahilig ka kasing mandila eh. Yung mga mannerism mo parang hindi pag-edit, Ma'am Shikels. But anyway, hindi ako para i-criticize ka, Ma'am Shikels eh. Takot ko lang, pipitsugin ako, isang bang-bang lang sa akin. But sabi ni Miss Sass, hindi daw yan nagbo-vlog, hindi daw yan nagbibigay ng support sa politikong tagilid. Eh si Kuting, di ba? O ano nangyari sa Marawi? Walang statement. Ano nangyari sa Lindol? May mga aftershock. Minsan-minsan nagluwilindol sa Surigao ngayon. O, or sa Siargao. Diyan sa Mindanao. Wala siyang statement. Duwag si Kuting, right? Ayaw niyang harapin ang problema. Nababahag ang buntot. Sabi nga ni Miss Marlica, ang itlog ni Kuting ay itlog ng butiki. Karoon ba kaliit? anyway, play na po natin yung video. And kayo na po ang magsabi kung, again, hindi po ako ang nag-a-accuse nito ha, na si Taning ang nag-record ng video. Pero may, may weight yung opinion ni Kuya Roy. Huwag mo ako i-copyright, Kuya Roy, sa tingin ko naman hindi ka nang-copyright. May weight talaga yung opinion niya eh. Feeling ko, tama si Kuya Roy sa kanyang analysis na si Taning ang utak ng lahat ng ito. Panoorin po natin ang video. Okay, let's play. Balik tayo dito mga kalay. So, tumawag siya sa akin, okay? Itong magaling din mag-imbestiga, tumawag siya sa akin, tapos sinabi siya na ganito daw, malaki ang probability, okay? Kasi di ba yung sa last natin live discussion ay ang question doon ay sino yung source nung babae. Kasi hindi naman ganun kalaki ang possibility na yung babae mismo ang kumuha. Okay? Yung tinutukoy natin na babae. So, ang sabi niya, malaki ang probability base sa kanyang observation, okay, na si Thinking Pinoy yung source ng video. Bakit? Kailan? Okay? Bakit niya video? Yun yung sagutin natin mga kaloys. Paano siya nagkaroon ng chance na ma-video iyon? Diba? May mga, tayo dito mga kaloys, may mga sources na ipapakita ko sa inyo. And nasa sa inyo yun kung mag-agree kayo, okay, sa ating connecting the dots, sa ating pag-analyze, na may kinalaman kaya sa Thinking Pinoy yung sa Polboronic video. Siya ba yung talagang nag-video? Kaya nagtatanong ako sa inyo mga kaloy sa ating live live survey. Ang katanungan po natin ay base sa yung observation sa karakter ni Thinking Pinoy, may kakayahan kaya traidorin niya si Liza? At bakit? 89% nagsabi na oo, okay, tatraidorin ni Thinking Pinoy si Liza. At 89%, tapos 11% nagsabi na hindi. Bakit mga kaloys? Bakit yun yung nasabi nyo na kayang traidorin ni Thinking Pinoy si Liza? Ayon sa inyong observation ha. Kung matagal na kayong follower ni Thinking Pinoy, syempre may observation na kayo kung paano siya gumalaw. Okay, so nabanggit dyan ni Kuya Roy ng Bagong Lipunan na si Taning ay may binirecord niya yung video para magamit niya laban kay Kuting. Yung Pulveron video, nirecord niya para if ever na tumakbo si VP Sara at si VP Sara yung kanyang susuportahan. Tama ba yung pagkakarecall ko kung napanood niyo yung video ni Kuya Roy? Kung sakaling si VP Sara ang tumakbo at naglaban sila ni Kuting, magagamit ni Taning yung videong panira kay Kuting at para manalo si VP Sara. Malamang ibigay niya yung kay VP Sara or ipakita niya. Diba? Pwede nga naman. Pwedeng mangyaring ganon. Pero nagkaroon nga ng unit team, nagsama ang si Kuting at saka si VP Sara. So, hindi nagamit yung video. Oh. Pero, pwede rin yung gamitin yung pang-blackmail. Parang alas, feeling ko, sindikato ang ganap eh, di ba? Allegedly involved sa smuggling si Kuting. Involved, sabi rin ni Miss Marlica, involved sa pulburon. Hindi lang gumagamit, kundi investor. Kaibigan ng mga may negosyo niya. Baka nga, di ba? So, dahil sindikato, ang tingin ni Miss Marlica sa grupo ni Kuting, di ba? At saka kung sino-sino pang yung sumama sa New York, nababanggit yung apelyedong, alam niyo na, Saya Rhodes. Mark Anthony Saya Rhodes. Na di gumano'y durugis. Actually, may ano yun, nasa balita yun na nahuli, right? Parang natiktikan or naharang ng Australian government yung tone-toneladang pulveron galing sa Pilipinas na ipapapasok sana doon.
Nabalita yun, di ba? But anyway, um, baka si Taning ay nag-aalala, teka ha, hindi pala, hindi rin madali na kalabanin ko 'to balang araw. Baka ina-anticipate niya na makakalaban din niya itong nagpapakain sa kanya, di ba? Sabi niya, "Do not bite the hands that feed you." Ay baka nga siya yun din na baka siya rin naman mahilig din talagang manuklaw ng kamay na nagpapakain sa kanya. So, maybe ginawa niya ng paraan na ma-record ang video or makuna ng video ang ganap-ganap, 'di ba? Para kung sakasakaling magurgur siya or may balak na gurgurin siya, meron siyang panlaban. Subukan niyo, gawan ako ng kalokohan, ilalabas ko 'to. Uso eh. Ngayon, paano niyo ni-record ang video? Two things. One is baka gamit ang phone. Hindi ko lang alam kunwari nag-chat siyang ganyan, pero wag ka paminsan-minsan ginaganon niya yung camera, di ba? Chat, chat, chat. Hello, hello, hello. May tumatawag tapos gumigilid ng ganun yung camera, nakatutok na pala. Hello, 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 hello. Or maybe nagchat-chat kunwari, or maybe nag-games kunwari, games, hindi mahalata. Pero yung, di ba kunwari nag-games ka, nag-ML kang ganyan, pero wag ka yung camera mo nakatutok doon. Or, baka may CCTV. May mga portable CCTV ngayon mga ate at kuya, kahit hindi mo di ba yung tipo sigurong meron silang built-in battery, hindi mo kailangan i-connect sa saksakan. Minsan ang liit lang ng CCTV, pwede mong itago sa halaman. Yung camera lang na maliit, webcam, tago mo sa halaman, di mo makikita. There were, naalala ko mga ate at kuya, na may nagchika noon, naalala niyo nung huling punta ni Kuting sa Japan? Hindi, maybe hanapan ko kayo ng picture ha. Sandali, open ako ng picture. Alrighty. Ay naku, ang hirap hanapin. Dali ha. Ano nga yun? Parang ano yun eh, parang state visit, something. Pumunta doon ng Japan si Kuting. Ay, teka lang ha. Ay, yung trending na huli, ano yun, di ba? Ay, yung huling trending na yung may natusok sa ilong, Japan din yun, hindi ko ma-open mga ate at kuya. Teka, anong taon yun? 2022? Teka, open tayo ha. Wait lang. Mabilis lang to. Kasi nandun si Taning, mga ate at kuya. Hindi siya kasama sa official, doon nga nakunan din ng video na ano eh, mga latest to eh. Ito. Tingnan natin kung may makikita tayo ha. Hindi, Japan. Ayun, namatay yan. Ito, hindi eh, mga December din yata yung pagpunta noon. Wala ko makitang post. But anyway, pumunta si PBBM noon sa Japan. Nandun si Taning, hindi siya kasama sa delegation, pero nandun din siya. No moment na, mga December yun mga ate at kuya, ang alam ko, may pa-Christmas party sa bahay ni Taning. Tama ba Taning? Can you confirm itong mga sasabihin ko? May pa-Christmas party sa bahay ni Taning, I think sa Bulacan yan, na konti lang daw ang umattend. Dahil sa issue ng CCTV. Kung matagal na kayong mawinians, may nabanggit ako noon sa inyo na ang sabi ni Taning sa mag-Christmas party habang siya'y nasa Japan kasama ni Nakuting, ang sabi daw ni Taning, according to sa tropa ni Taning, tropa mo to ha, I think mga bayot ito eh, mga piling bruskong lalaki. Can you confirm na totoo ito Taning? I think this was in 2022, Christmas 2022. Sabi mo raw Taning ay open ang bahay mo, maybe yung bahay mo sa Bulacan, o yung parang may farm ka dun eh, na may swimming pool pa nga Taning, di ba? Oh, open kang ipagamit yung bahay mo habang ikay nasa Japan, kasama ka doon sa state visit yata ni Kuting sa Japan noon, na doon nga nakuna ng picture na si Sandro Marcos ay kasama yung girlfriend na naman sa biyahe. Di ba si Sandro Marcos, kinrap pa nga ni Taning, inalis pa nga ni Taning yung picture ng babae eh. Kaya lang nakaakba yung kamay, tapos nahanap yung original photo, kinrap lang si Alexa Miro. Kasama na naman si Alexa Miro sa biyahe pa. Bakit? May posisyon si Alexa Miro sa gobyerno? So, para siguro hindi ma-intriga, kinrap nito. Na-disconnect na naman tayo mga ate at kuya. Na-disconnect na naman tayo. Buffering.
I-connect mo na yan. Ginook ko. Wait lang po, wait lang. Na-disconnect tayo. Aray, 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 aray. Ginook ko. Anyway, nako. Na-disconnect na. Mga ate at kuya, anong sabotahe ito? Anyway, sa recorded, hindi ito na-disconnect. Oh my God! Offline daw. Okay na. Okay na. Hindi pa rin. Buisit. But anyway, sa recorded, ganun na. Okay, reconnected na. Pasensya na kayo. So, going back, tama ba? Nasa Japan ka, umuwi ka, nasa Japan ka noon, andun nga, may kuha pa ng picture ni Alexa Miro nga na kinrap mo, di ba? Para nga hindi maintriga si Alexa, di ba? Kasama ito sa state visit. Even ikaw, hindi ka part ng delegation, nandun ka. Oh, umuwi saglit si Taning, nasa Japan siya ha, kasama ni Nakutik. Umuwi saglit, may inayos, bumalik, and then siguro mga 1 day lang, bumalik ng Japan. Basta umuwi siya saglit. So, di ba, bongga si Taning. Paruot pa rito sa abroad. Nasa Japan na nga kasama ni Nakuting noon sa kanyang state visit. Tapos, na-intriga na may CCTV hidden, mga hidden cam sa kanyang bahay. Baka inalis ni Taning, baka ebidensya yun eh. Kasi konti ang umattend sa, tama ba Taning? Totoo ba itong chikang ito? Ang nagchika dito Taning, tropa mo, na parang akla na brusko. Konti daw ang umattend kasi sabi mo open yung bahay mo na magpa-Christmas party doon, pwedeng mag-Christmas party doon ng mga bayot, no, ng mga paminta, mga feeling lalaki, pero mga matso, pero lalaki rin ang hanap. Open, sabi mo, wag lang umakyat sa second floor. Totoo ba yan, Taning? Bawal or off limits ang second floor ng bahay mo. Sila doon lang sa ground floor. Oh, ngayon natunugan yata ng mga tropa mo na meron kang pa-CCTV or mga hidden cam doon sa baba. So, kaunti ang umattend. Hindi pumunta yung ibang mag-Christmas party. Mukhang napag-usapan na sa GC na meron kang balak i-record. Baka may mag-orgy eh. Baka magjugjugan ang mga akla, magamit ni Taning yun. 'Di ba magamit niya sa kanya mga tropa na, oh, may ebidensya ako na nagjujugjugan kayo. Oh, wag niyo akong kakalabanin, lalabas ko to. 'Di ba pwede niyang pang-blackmail, pwede niya pang-frame up, no? So, ugali na yan, Ma'am Shikels ni Taning, kung totoo yung issue na iyon ng mga akla na tropa niya. Kaunti ang umattend. Biro mo from Japan, nasa state visit, sumali yan, sumunod or sumama yan sa biyahe ni Kuting. Umuwi saglit ng Pilipinas bago magsimula yung Christmas party ng mga tropa niyang akla. And then bumalik din ng Japan, baka niligpit ang ebidensya, mga tat kuya. Kasi wala nang tiwala sa kanya mga tropa niyang akla, baka nire-record niya eh. So hindi malayong ganyan ang nangyari. Kung 'di ba, kung lasing na sa pulburon, no, masyado ng diabetic ang mga nagpulburon sa kung saan man, wala nang kamalay-malay na na-record. So either may lihim siyang camera somewhere sa isang halaman, sa isang vase, 'di ba? O sa isang sulok ng kwarto na kung saan doon naganap ang session. Or nandun siya, kasama siya sa session at kinunan niya. Mind you, Ma'am Shi, sabi rin ni Kuya Roy ng Bagong Lipunan, bago nyo lang nakasama yan. Doon pa lang red flag na. Sino sa mga tropa nyo, Ma'am Shi, sino sa mga circles of friends nyo ang bago lang? Isa na yun sa, no, pwede yung maisip na, oo nga no, ang mga tropa naman namin, lalo na yung mga elite, mga kaedad namin, matagal na namin ka-jamming, walang lumalabas, hindi, walang issue na merong polvoron video. Ngayon na may bago kaming kasama, itong anak-anakan, biglang may ganyang ganap. Kaya Ma'am Shi, kung ano mang gagawin yung pagpipiga sa itlog ni Taning, gawin nyo na. Well, hindi yan naamin kahit pitpitin nyo pa. Ngayon, paano kumalat yung video? Baka sinend nyo sa kung kani-kanino hanggang sa lalong kumalat. O ngayon, ang paraan ng pagsisend ng video through flash drive, through memory card. Hindi na through email or through messenger, maingat na ngayon. Kaya Ma'am Shi, trace nyo, baka si Taning talaga ang utak niyan. Kayo mga mawinya sa nanonood or makakapanood dito, ano sa tingin nyo? Si Taning kaya ang nag-record ng video? Either sa phone or sa mga webcam or CCTV footage? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.